Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So sana lahat kayo mga kadabarkads ay safe na safe kasi alam naman natin na may mga bagyo po na nananalasa dito po sa ating bansa. May bagyo pala, no? Mga madami yun. So stay safe and stay at home, okay? So, mainit-init itong mga topic natin mga kadabarkads. Kaya sana po itapusin ninyo ito hanggang sa dulo. Pero bago natin pag-usapan yan, narito muna po ang announcement ng TBJ. Para po yan sa mga working Pinoy henyo na dapat ay mag-audition. Sabi nga dito, calling all working Pinoy henyo, mga working Pinoy henyo isama na si workmate, dahil kayo naman ang masusubok sa GB 5. Mag-audition daw kayo on November 9, Sunday yan, at 1 p.m. to 4 p.m. sa Barangay Tunasan, Muntinlupa City, Barangay Hall. Dalhin din ang inyong picture habang nag-work company ID or any proof na nagtatrabaho kayo. Ano pa ang hinihintay nyo daw mga kadabarkads? Mag-audition na. And syempre, look for Earth Delio mga kadabarkad. Samantalang sino-sino ang mga kasama natin ngayong araw ng Martes sa Clones Open na clone. Andyan po si Dominador Albiola Jr., si Arman Mandapat, and syempre si Daryl Shane Jandani. Inanunsyo na po yan ni Mr. Arman Mandapat and Dominador sa kanilang social media account. Sabi nga dito ni Arman, a wonderful Tuesday morning po, Dabarkad. Samahan niyo po ulit kami ni Daryl at ni Kuya Dominador. Mamayang tanghali dito yan sa Itbulaga. And then, nag-share sila ng ilang mga picture kuha po dito sa Itbulaga Studio. Samantalang, ang clone naman ni Jose Marichan, mga kadabarkads, ay merong panibagong paandar para sa apat na clones na kung saan ay nagbabalak nga pong mag-concert this coming December. So, sino yung apat na yan? Malamang si Jerome, si Rowell, si Jose Marichan, and hindi ko alam yung isa ko sino yon. Ay, si Pabarati, and syempre, pwede rin si Binkoy, mga kadabarkad. Sabi niya nga dito, 4 of a kind concert po this coming December. Game po ba tayo? Syempre, game na game tayo dyan, mga kadabarkads, para suportahan ang mga clones natin, lalo na si Rowell, and syempre, si Jerome at ang iba pang mga clones. Sobrang dami talaga nagmamahal sa mga clones natin, lalo na kay Jerome and kay Rowell. Sabi nga po ni Ma'am Ninette, ang laging sinasabi ng mga nagmamahal sa dalawang poging batang ito, yung kahit katatapos lang nilang mag-concert, miss na miss nila agad. At kahit daw araw-araw sa Itbulaga, hindi sila magsasawa. Most requested, most loved, most promising young singers of new generation. Yes, mga kadabarkads, hindi sila nakakasawa na para bang kulang ang Itbulaga pag wala sila, no? So sila ay parang isang sugar na hindi kompleto ang kape pag wala sila. O, di ba mga kadabarkads? Meron agad tayong hugot. Samantalang, pag-usapan naman natin, mga kadabarkads, ang tungkol nga dito sa resback po ni Tito Soto laban dito kay Anjo Eliana na pambabatikos. Kung inyong matatandaan, ang dami pong pambabatikos ni Mr. Anjo Eliana sa TBJ, sa Itbulaga, lalo na kay Tito Soto. At ang pinakamabigat niya po na paratang, mga kadabarkads, kay Tito Sen, ay yung sinasabi nga po na di umano ay may kabit daw si Tito Sen since 2013. Tapos, meron daw girlfriend sa Itbulaga. So, kung ako kay Mr. Angeliana, patunayan niya yung sinasabi niya. Kasi, hanggat hindi niya po yan pinapatunayan, mananatili po siyang alam nyo, naninira lang. Yan po yung tingin sa kanya ng mga netizen, mga kadabarkads. Sabi nga nila, ilabas mo na kung meron ka talagang pruweba. Ngayon, eto po yung banat ni Tito Soto, mga kadabarkads.
laban sa mga paratang, sa mga inilalabas po ni Mr. Anjo Iliana, laban sa mga Dabarkads natin. Sabi po ni Tito Sen, mga ka-Dabarkads, laban kay Anjo Iliana, ito yung belta niya, hindi ko pinapatulan. Huwag niyong pansinin at nagpapapansin yan. Pati ba naman showbiz at paninira, papatulan natin. Itaas natin ang level ng Senate Press. Yan po yung sinabi ni Tito Soto, mga ka-Dabarkads. Ibig sabihin, hindi niya na lamang po ito pinapatulan para hindi po magpapansin and syempre, para hindi po lumaki. Pero ako, kung ako kay Tito Soto, mga ka-Dabarkads, kakasuhan ko to, mga ka-Dabarkads, kasi syempre, paninirang puri yun. Si Tito Soto, nasisira yung pangalan. Katulad po ng ginawa ni Bossing Vic Soto nung nakaraan, di ba? Since, ayun, nasisira, natatapakan nga po yung pangalan niya, nagsampa siya ng kaso kay Mr. Daryl Yap doon sa movie, di ba? Na kung saan pinamagatan po na Pepsi Paloma. Nagsampa siya ng kaso at until now, may hearing po sila dyan, mga ka-Dabarkads. Kaya kung ako ginaganito na wala namang katotohanan yung pinagsasabi niya laban sa akin, abay, ako ng legal action, mga ka-Dabarkads, 'di ba? Kasi tutularan niya ng iba. Kung palalagpasin lang natin 'yan, itatapak-tapakan tayo ng iba, mga ka-Dabarkads, 'di ba? Kaya ako kay Tito Soto, bigyan niya ng action. Bigyan niya po ng kaukalang, alam niyo yun, yung talagang karapat-dapat. Kasi paninirang puri yan eh. Senate President ka, senador ka, tapos kilala kang pamilya, hindi mo yan hahayaang madungisan na. Wala mabait po si Tito Soto, mga ka-Dabarkads. Ang sabi niya lang, wag na lang daw patulan, wag na lang daw pansinin dahil nagpapapansin, dahil parang showbiz, paninira na lamang ito since alam naman natin ang showbiz. Parang politika lang din yan, madumi, mga ka-Dabarkads. Ang bait ni Tito Soto, wag na lang daw papatulan sa kabila po ng mga pinagsasabi ni Mr. Angeliana laban sa kanya, laban sa Dabarkads, at kay Bossing Vic Soto. Nadadamay na din po si Bossing Vic Soto, mga ka-Dabarkads. Kasi meron pang isang binitawan, itong si Mr. Anjo Iliana laban kay Tito Soto. Na yung girlfriend daw ni Tito Sen ay pinagsabay, parang sabay pa daw ni Bossing Vic Soto. Sabay pa nga sila ni Bossing eh. So ano yun, mga ka-Dabarkads, 'di ba? Nadadamay na rin si Bossing Vic Soto dito po sa politika, usaping politika, mga ka-Dabarkads. Pero kung sa akin yan, mga ka-Dabarkads, ako yung nasa posisyon ni Tito Soto, hindi ko talaga to papalagpasin. Hanggang saan to makarating, mga ka-Dabarkads, ilalaban ko to. Kasi hindi lang pangalan ko ang nasisira, maging pangalan ng buong pamilya ni Tito Soto at maging ng Dabarkads. 'Di ba? Napakabait ni Tito Soto, mga ka-Dabarkads kaya siya ginaganyan. Kasi alam nila na mabait at hindi po magsasampa si Tito Soto ng kaso. Kayo ba, mga ka-Dabarkads, anong sinyo dito? Please comment down below.